Central Mindoro mula sa Bulwagang Pambalitaan ng Tamaraw Vision Network. Ako po si Jake Piray para sa TVNet Newsline. Ikalabing-4 sa buwan ng Mayo taong 2024 at sa ulo ng ating mga balita. 42nd Agma ng Ormeco ay sinagawa. Mga maggugulay sa lungsod na nanawagan na rin ng tulong mula sa pamahalaan. At mga lolo at lola, reyna at konsorte sa Pesca Santa Cruzan 2024. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. At sa detalye ng ating mga balita, tumanggap ng sports equipment ang mga leader kabataan mula sa mga bayan sa unang distrito mula sa pamahalaang panlalawigan. Ang nasabing pamamahagi pinamahalaan ni Governor Yumelito Bons Dolor, katuwang si SK Provincial Federation Chairperson Cham Dolor. Pinangunahan ni Governor Yumelito Bons Dolor, katuwang si SK Provincial Federation Chairperson Cham Dolor, ang pamamahagi ng sports equipment sa mga lider kabataan mula sa mga bayan sa unang distrito ng lalawigan. Ika-8 ng Mayo sa Bulwagang Panlalawigan sa Kapitolyo. Sa mensahe ng gobernador, binalikan niya ang panahon nung siya ay nanungkulan bilang isang SK. Pahayag niya ang pinagdaanan niya ay isang hagdan ng paglalakbay bilang isang lingkod ng bayan. Hinihikayat din ng gobernador ang mga SK na piliing maging maayos sa kanilang paglilingkod upang maging isang mahusay na leader sa hinaharap. Nagpasalamat naman si SK Federation Chairperson Dolor sa gobernador para sa mga tinanggap nilang sports equipments, habang nagpaalala rin ito sa kanyang kapwa leader kabataan na gamitin na maayos sa mga kagamitan upang higit na mapakinabangan ng mga kabataan. Samantala, nagbigay din ng kanilang mensahe ng pakikisa sina Board Member Aleli Casubuan, Board Member Faye Ilano at City Councilor Rafael Panaligan. Ang gawain na pinangsuwa naman ng Governor's Office Special Concerns Division na pinamumunuan ni SCD Chief Junelo Alcuran. Samantala, 7 stalls ang natupok sa nakaraang sunog na naganap sa pamilihang lungsod ng Calapari, 10 ng Mayo. Wala namang naiulat na nasawi o lubang nasugatan sa naturang insidente. Narito po ang report. 7 stalls ang natupok sa nakaraang sunog na naganap sa pamilyang lungsod ng Calapan, 10 ng Mayo. Base sa ulat ng BFP Calapan City Station, ganap na 5:41 ng umaga nang matanggap nila ang report na agad din nilang nirespondihan. 5:51 naman ng umaga pa rin nang ideklara ang fire out. Wala namang naiulat na nasawi o lubang nasugatan sa nasabing insidente. 3 fire trucks ang rumisponde sa sunog, 2 mula sa BFP Calapan at 1 mula sa CDRRMO kasama na ang mga ambulansya. Matapos naman ang pangyayari, nagpaalala ang BFP Calapan City Station sa publiko na ang mabilis na responde ay nakadepende sa bilis ng pagtawag. Palagian nilang tandaan na unahin ang pag-report ng isang sakuna bago ito kuhanan ng video o larawan at i-post sa social media. Ganun rin ang patuloy nilang paalala ng iba yung pag-iingat, lalo na ngayon na nakararanas ng matinding tag-init ang lungsod dulot ng El Nino. Ang tabayanan ng iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa.
Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, muling isinagawa ang taunang pagpupulong ng member consumers ng Ormeco sa 42nd Annual General Membership Assembly o AGMA. Magkakasabay na ginanap ito sa ilang piling distrito nakaraang May 11, 2024. Sa lungsod ng Calapan, nagtipon ng mga member consumers sa bulwagang panlalawigan sa Kapitolyo. Sa temang Achieving the Goals of Rural Electrification, Recognizing the Roles of Enhanced MCO Engagement, Empowering Filipino Communities, ginanap ang 42nd Annual General Membership Assembly o AGMA. Ito ang taunang pagpupulong ng mga kasapi na nasabing kooperatiba. Isinagawa ang pagpupulong sa iba't ibang lugar sa lalawigan. Sa bulwagang panlalawigan sa Kapitolyo sa lungsod ng Calapan, Honorable Aristeo Atienza Memorial Gymnasium sa Poblacion, Puerto Galera, Evangelista Covered Court sa Nauhan at sa Nauhan Evacuation Center. Ganun rin sa Pinamalayan Park Covered Court, Rojas Municipal Gymnasium at sa Bulalakaw Evacuation Center. Nagsimula registration ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Matapos ang pananghalian ay agad na sinimula naman ang business meeting proper, kung saan ay kinapalooban ito ng ulat mula sa BOD President, ganun rin ang mga ulat mula sa General Manager at External Auditor. Ilan sa mga usapin na binuksan sa nasabing AGMA ay may kaugnayan sa pinansyal, teknikal at institusyonal na operasyon, plano at parangal at mga hamon na napagtagumpayan. Muli ring pinahayag dito ang maigting na pagtutol at ang petisyon kontra sa pagtaas ng singil ng kuryente dahil sa NPC SAG-R application. Kabilang naman sa mga naging pangunahing panauhin dito, sina NEA Deputy Administrator Attorney Omar Mayo, Governor Humarlito Bons Dolor, Vice Governor E.J. Falcon at tinampang mga lokal na opisyales ng lalawigan. Samantala, matapos naman ang isang malayang talakayan o open forum, ay agad na sinunod ang inaabangang raffle draw kung saan ang grand prize na naiuwi ng isang mapalad na member consumer ay isang bagong e-bike. Nananawagan ng tulong mula sa pamahalaan ng mga magugulay sa lungsod ng Calapan na lubang naapektuhan ng matinding tag-init. Ang kanilang mga tanim na gulay na tuyo na di man lang nila nabawi ang kanilang inilabas na puhunan. Kung dumarangin tayo sa sobrang init ng panahon dahil sa nararanasang El Nino, doble pasakit naman ang dulot nito sa mga magsasaka. Kabilang na dito ang mga nagtatanim ng gulay bilang kanilang hanap buhay sa Barangay Gutan. Isa na dito si Jennifer Maso. Simula pagkabata ay ang pagtatanim na ng gulay ang kinamulatan nilang hanap buhay ng kanyang pamilya. Ngayong may sarili na siyang pamilya, nagpatuloy ang kanilang pagtatanim, subalit sa haba ng panahon. Ngayon lamang sila nakaranas ng malaking pagkalugi. Sa panayam kay Ginang Maso, buwan ng Oktubre sila nagsimulang magtanim ng gulay na sitaw. Ang kanilang produkto ay pinapakyaw at inilalabas ng lungsod ng Calapan. Subalit sa pagsapit ng buwan ng Enero, nagsimula na anyang maramdaman ang sobrang init ng panahon. Dito na nagsimulang matuyo ang lupa hanggang sa tuloy-tuloy nang natuyo ang pananim nilang mga sitaw. Mula na magtanim, wala lang kinita. Ang puhunan na kanila ring inutang, hindi rin nila nasambot mula sa mga pananim na natuyo sa tindi ng init ng panahon. Talagang walang halos na bawi. Lugong-lugi pa po talaga. Ako po ay humingi po ng konting tulong
Para po sa akin, mga kasamahan dito, gusto rin po pag ng sariling gulayan. Kasi wala nga po pambiling, talaga walang kapera-pera, walang pambiling buto. Yun lang po ang aking suggestion po. Gusto po yung mayroon pong kami mahihingi na galing po sa kanila. Kahit ano pong buto, tatanggapin po namin yun. Kaya naman ayon kay Jennifer, ang kanyang asawa ay pumalaot naman upang mangisda. Hindi rin kalakasan ng kita sa pangingisda, kaya kadalasan ang umuwing huli ni Mister ay kanilang pantawid na lamang sa araw-araw ng kanyang pamilya. Ito rin ang naranasan ng nagtatanim ng sitaw na si Jessica Mayas. Enero nang sila ay magtanim at nang maramdaman na nila ang matinding init ng panahon, sinikap nilang alagaan sa manong-manong pagdidilig ang mga sitaw. Subalit sa habaan niya ng panahon ng tag-init, hindi rin nila naisalba ang kanilang pananim. Yun nga lang po, inabot po ng tag-init at sobrang init nga po yun po, nanuyo lang. Hindi na po siya bumunga hanggang natuyo na lang po na natuyo yung kanyang mga sanga tsaka yung mga dahon po. Napakinabangan din naman po namin nung una pero lugi pa rin po kasi yung time po na yun, bumaba po ang sitaw. Umabot po ng 30 na lang po ang 100 piraso, yung 100 po. Umabot po ng 30 pesos na lang, kaya lugi pa rin po. Ayun nga po ang kasamaan po dyan, inutang po namin. Tapos yan pa nga po ang inabot, hindi pa po kami nakakabawi. Hindi pa rin po kami nakakabayad ng yung kabuuan po sa utang. Gawa nga po, inanuyo na po. Tapos yan po, natuyo ang mga sanga. Hindi na po nakabawi. Kahit naman po diligan siya ng 2 araw sa 1 linggo, maghapon po yun o kaya umaga, hindi pa rin po na anuhan. Si Jennifer at Jessica ngayon ay kapwa nananawagan sa pamahalaan lokal na sanaan nila ay tulungan silang makabawi. Ang pagbibigayan nila ng mga buto na maaari nilang muling itanim makalipas ang panahon na ito ng tag-init ay malaking bagay upang sila ay makapagsimula muli. Magbabalik po ang TVNet News na ay makalipas lamang ang ilang paalala. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to. you learned about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. Ina-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. Heto na! Magbabalik na! Ready ka na ba? Halina't bisitahin ang mundo ng siyensya, teknolohiya at inobasyon. Samot-saring exhibits. Samot-saring bagong kaalaman. Samot-saring serbisyo ng DOST para sa buong pamilya. At ang catch, libre lang ito. Kaya sama na! Changing Lives Through Science, the 2024 Mimaropa Regional Science, Technology and Innovation Week. Siyensya, teknolohiya at inobasyon, kabalikat sa matatag, maginhawa at panatag na kinabukasan. Sa May 7 to 9 na, sa Calapan City Convention Center, Calapan City, Oriental Mindoro. See you there! Sa DOST Mimaropa, hatid ay makabagong solusyon. In chasing my dreams, every day is a race. For every second I dedicate and every effort I put in,
I want bigger results to come out. To turn every small step into the biggest achievement. For every little triumph leads me to a brighter future. Whatever your journey, go with our new fuels designed for efficiency. Choose Shell Fuels. Ika-12 ng Mayo, muling sinaksihan ng mga Kalapeño ang taunang Santa Cruzan ni Lolo at Lola na taong-taong isinasagawa ng Federation of Senior Citizens Association ng Calapan City o FESCA Incorporated na pinangunahan ng Pangulo nito na si Imelda Decilio. Ika-12 ng Mayo, muling sinaksihan ng mga Kalapeño ang taunang Santa Cruzan ni Lolo at Lola na taon-taong isinasagawa ng Federation of Senior Citizens Association Calapan City o ang FESCA Incorporated na pinangunahan ng Pangulo nito na si Imelda Decilio. Ganap na 5 ng hapon, suot ang kanilang magagarbong gown at barong. Lumibot ang mga nagagandahang sagala at makikisig na konsorteng mga natatanging nakatatandang mamamayan sa mga pangunahing kalye ng Barangay Lalod sa lungsod ng Calapan. Natapos ang libot sa St. Benedict Chaplaincy kung saan ay nagsagawa ang mga ito ng pag-aalay kay Mahal na Birheng Maria. Ang mga lola rin na nagsilbing mga mananayaw sa Mirasol at sa ilang pang bilang pagtatanghal. Pinangunahan naman ni Father Willie Abbas ang pagbabasbas sa mga nakiisa at nakibahagi sa nasabing Santa Cruzan. Ayon kay FESCA President Imelda Decilio, nagpapasalamat siya sa 54 na mga lumahok na reyna at konsorte sa kanilang Santa Cruzan na pawang mga pangulo at opisyalis ng senior citizen sa kanilang barangay. Malaking bagay anya ang ganitong uri ng gawain upang maramdaman ng mga lolo at lola na kaisa pa rin sila sa mga kinamulatang tradisyon at selebrasyon sa ating lungsod. Bagamat pisikal na nakakapagod, ay hindi naman matatawaran ng kasiyahan ng mga lolo at lola na muling nakasali sa inaabangan na Santa Cruzan. Sa ating police report, pinangunahan ni Police Major Jemry Vergara, Hepe ng Victoria Municipal Police Station at Police Captain Robert Guzman, Hepe ng Oriental Mindoro Provincial Drug Enforcement Unit,
Ang drug bypass operation ay sinagawa noong gabi ng 8 ng Mayo. Ayon kay Vergara, isang 28 anyos na lalaki na residente ng Barangay Lower Pag-asa ang kanilang hinuling matapos ang bypass operation sa Purok 2, Barangay Makatok, Victoria, kung saan napilahan ang nagpanggap na buyer ang suspect sa halagang 500 piso. Nakuhanan din ng lalaki ng 2 pang plastic sachet na naglalaman ng umano'y shabu, isang kulay brown na diesel clutch bag, isang kahan ng sigarilyo, itim na motorsiklo na gamit ng suspect, at ang marked money na 500 peso bill. Sinaksihan ng isang kagawad ng barangay at kinatawan ng media ang nasabing police operation habang ang suspect ay agad na dinala sa himpilan ng pulisya upang ihanda ang kasong pagbebenta at pag-iingat ng ipinagbabawal na droga. At maaari nyo rin po kaming mapanood sa YouTube. Itype lamang po ang Newsline. Bisitahin at ilike rin namin Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balita na kalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at informasyon na nais yung iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan na serbisyo at sa mga Mindanao. Ako po muli, si Jake Viray na nag-iiwan sa inyo ng isang magandang at payapang gabi. Maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.